Eto guys, natongits daw po itong si PBBM ni Vice President Sara Duterte. Laro talaga, no? Kasi chess master na daw itong si Digong. So ngayon, ito yung balita, 'di ba, nung nakaraang linggo. Ano yung sabi? Si Baste, si Sara, si Baste, si Pulong, at si former President Duterte daw po ay tatakbo bilang senador. Yan po yung yung sabi ni Sara Duterte sa isang interview na nung tinanong siya. Yan po yung kanyang in-reveal. Na itong tatlong monyo, si Digong, si Baste, nasa na ba yung yung picture? Yan yung tatlong monyo tatakbo daw po guys bilang senador ng bansang Pilipinas. And after nun, by the presidential election, magme-mayor na lang daw itong si Sara Duterte. At papatakbuhin daw nila bilang presidente itong si Mayor Baste. Tapos ito din yung balita na kasi 'di ba nagsalita din itong si President Marcos nang sabi ni PBBM, wala namang problema diyan. 'Di ba? May free will naman. Kung tumakbo kayo, di go. Pero ako pinapanindigan ko pa din na buo pa din yung unity team. Ituring nyo man akong opposition or hindi, basta buo pa rin para sa akin yung unity team. Yan po yung sabi 'di ba ni PBBM. Now, pinanindigan ni Sara Duterte. Ang sabi ni Duterte, wala na daw pong atrasan. Pakinggan nyo muna ha, bago tayo mag-go dito sa statement ni Digong. Ano raw atrasan ng pagtakbo ng tatlong mag-aamang Duterte sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Ayon mismo yan kay Vice President Sara Duterte na sinagot din ang ilang issue. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Wala raw pinipiling panig si Vice President Sara Duterte sa gitna na lumulutang na posibilidad na siya ang gawing bagong leader ng oposisyon. Kasunod yan ang kanyang pagbibideo sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, sinabi ni PBBM na may unity pa rin at bukas pa rin daw ang kanilang kampo para kay VP Sara. Ang sagot lang siya ng pangalawang Pangulo. Hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition, or kung ano man yung politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat-dapat para sa ating mahal na Pilipinas. Bago mag-video sa gabinete, matatanda ang sinabi ni VP Sara, hindi na sila kandidato ngayon kaya wala ng unity team na binuo lang daw noong 2022 elections. Ilang araw naman matapos niyan, inanunsyo ng bise na tatakbo bilang senador sa 2025 ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawang kapatid na sina Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Kanina, binigyang diin ni VP Sara na wala na itong atrasan. Ang grupo ni former President Duterte, masulti sila, gaandam sila magdagan, si Pulong Duterte, may po siya andam siya nga magdagan ng senador. O istoryahan po na ako ang mga tao na nakapalibot sa ako ang manghod nga si Baste Duterte, masulti po sila, andam po sila. Yan yung sabi ni Sara Duterte. Hindi nyo na maintindihan kaya kasi Bisaya. Pero anyway, diba sinabi ni Duterte, ni Sara, na wala na daw po itong atrasan. Tapos nang nagsalita, itong si former President Duterte, ito naman yung kanyang sabi. Pinagmukha niyang sinungaling yung kanyang anak. Naniniwala ka kay Inday? Sus, Mariosep naman. So, see, nilaglag niya pa yung kanyang anak. Anyway, I think this is in another political game plan or tactics. Kasi alam nyo naman, di ba, na itong si former President Duterte is frustrated chess master. So, bibingo ka na nga lang, hindi ka pa bumingo. Anong akala mo? Walang kaalam-alam, hindi alam ni PBBM yung pamamalakad ninyo. So, noon pa nga lang noong 2016, laban bawi na nga kayo, di ba? So, we all know your tactics.
So, magsisimula pa lang kayo, nandito na si PBBM, alam na yung kalakaran ninyo. Sabi pa dito, jamming-jamming kanya ng husto, lalo na pagbalabag yung tanong. Yan yung sabi ni former President Duterte. Hindi na ako babalik ng politika. Hindi na daw siya babalik ng politika. Ano yung ginagawa mo sa hakbang ng maisog? Hindi ka babalik ng politika and kiniklaim mo na laos ka, pero ano yung ginagawa mo doon sa hakbang ng maisog? Na kung saan lagi kang nag-i-speech, lagi kang nagpapakita. Sabi mo laos ka na. Sabi mo hindi ka na babalik ng politika. Bakit nangingialam ka sa usapin ng politika? Recently nga lang nagsalita ka, di ba? Nang sabi mo magtrabaho si Marcos. So hindi ba yun pangingialam sa usapin ng politika? Hindi ba yun sign ng pagbabalik sa politika? Nanggagago eh. Tapos na po ako. Laos na ako. Laos daw, pero laging na may mainstream. Binibigyan ng lime spot ng mainstream media. Wala na akong panggastos. Di ilabas mo yung SALN mo. Wala ka na palang panggastos. Paano namin malalaman na wala ka ng panggastos kung hindi mo pa nilalabas yung SALN mo? Paano namin malalaman na wala ka ng pera kung hindi mo pa nilalabas yung SALN mo? Mananatili sa utak, sa isip ng mamamayang Pilipino na yung ginagastos ninyo diyan sa hakbang maisog or sa ano pa mang klaseng bagay is pera ng taong bayan kasi hindi ka naglalabas ng SALN mo. Wala ka daw pera pero merong issue sa 51 billion kay Pulong. Merong issue sa 46.7 billion COVID funds na anomalya na tinransfer mo dito sa PSDBM. Diba? Nanloloko ka na nga lang. Hindi. Tinatry na bumingo ni Duterte pero hindi siya nakakabingo. Yun. Manguto ka na nga lang pero hindi pa ka satisfied. Hindi pa ka panipaniwala. Diba? Kaloka to. Saan ka nakakita na nagsama ang tatay, pati ang dalawang anak, tatakbo ng senador? Anong gagawin namin dyan sa Senate? Manggugulo. To be exact, manggugulo. Ano yung gagawin nyo? Manggugulo. Well, may punto ka din nga naman. Diba? May punto ka din nga naman na yung naiwan lang sa'yo yabang. Diba? May punto ka din nga naman na kung ano yung gagawin nyo dyan sa Senado. Pero guys, hindi ko naman sa sinasabing totoo yung sinabi ni Sara na tatakbo itong 3 monyo bilang senador. Pero ang punto natin dito, magaling sila. Aminado tayo, frustrated chess master. Di umano, kono. Itong si former President Duterte. Maybe, hindi tatakbo si former President Duterte or else siya lang yung tatakbo. Pwedeng ganon. Pero yung pinakapunto kasi natin dito guys, the way na sinabi ni Sara Duterte na yung kanyang kapatid daw tatakbo bilang presidente, niwala kayo dun? Niwala kayo? Yung lime spot niya, bibigay niya sa kanyang kapatid na hindi naman well known, na siya yung nasa survey, ibibigay niya sa kapatid niya na hindi naman kilala. Niwala kayo dun? Diba? Pero hindi pa naman ako 100% na naniniwala sa sinabi na tatakbo itong 3 demonyo. Si Pulong, si Baste, si Digong. Hindi naman ako totally convinced. Pero, there's a little bit lang naman na baka posible, tapos ang gawin lang nila, mag-withdraw. Pwedeng ganun eh. Yung kunyari tatakbo, pero sa last minute, mag-withdraw. Manggugulo lang, mananakot. 'Di ba? Parang ganun eh. Yan yung sabi ni Digong. Tinatry niyang bumingo. Pero ang kanyang pagkabingo, paldo. Kasi, alam na yung plano nila eh. Kilala na sila sa ganyang larangan. So, tinatry niyong manguto pero hindi niyo nauto. Itong si PBBM, sinasakyan lang naman kayo niyan. Ni PBBM sa mga mga trip niyo, sinasakyan lang kayo niyan. Kung marunong kayo sa laro, marunong din magluto. Itong si PBBM. PBBM. Yun. ICC, pasok! Diba?
Yun lang naman yan eh. Malapit na yung ICC, kaya ang dami nyo ng movement. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.